napakalaking pagkakaiba ng ating pagkaiglesia ni Kristo. Hindi ang pananampalataya na ating taglay mula lang sa prinsipyo, isipan o karunungan ng kung sino mang tao, kundi sa ating ginagawang pag-aaral sa mga salita ng Diyos, wala tayong opinyon. Wala tayong binibigay na pagpapaliwanag mula sa ating sarili. Saan din po nanggagaling ang paliwanag? Sa Biblia. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung gusto natin itong ating pagkaiglesia ni Kristong ito, itong ating pagiging bayan ngayon ng Diyos, ay maitaguyod natin hanggang sa pagtatamo ng kaligtasan, kailangan natin yung sinasabi ng Biblia. Yung itinuturo sa atin ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang sinasabi ngayon sa atin ng mga pinagkalooban ng Diyos ng karapatang magturo katulad ni Apostol Tadeo, hindi lang basta mananampalataya ka, kundi kinakailangang ipinakikipaglaban yung pananampalataya na ating tinanggap. At hindi lang basta ipinakikipaglaban, ano raw ang dapat gawin? Ipagsasanggalang ang ating pananampalataya. Mayroong mga tao, ang sabi, ipinipilit ang kanilang sarili sa iglesia. Bang klase ito? Hindi basta kung sino lang ito kundi ano raw uring tao ito? Napakasasama. Hindi lang basta masama, sasamang tao. Sa makatwid, sila ay may hatol ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakasasama nitong mga taong ito. Kaya pala tinuturuan tayo, dapat nating ipakipaglaban ng pananampalataya at hindi lang ipakikipaglaban, kundi ano pa? Ipagsasanggalang. Kasi merong mga masasamang tao na ito ay talagang nakataanaan niya doon sa paghatol na ang gusto nila ay nasa iglesia sila. Iba ang isipan ng mga taong ito. Hindi talaga ang gusto ay maglingkod sa Diyos. Hindi talaga ang layunin para sila ay maging dapat sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Kundi ang sabi sa atin ni Apostol Tadeo, ang kanilaan niyang iniisip, nagbibigayan niya sa kanila yung kanilang pagkaiglesia ni Kristo ng lisensya o kalayaan na sila ay mamuhay ng ayon lamang sa nais nila. Sa makatwid, ang gustong masunod, ang Diyos ba? Hindi po. Sino ang gusto nilang masunod? Sarili nila. Sarili nila. Hindi iglesia ni Kristo yun. Ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi ganon. Sa makatwid, ang ginagawa nila, nagpapabulaan sila doon sa itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos at maging ng ating Panginoong Jesucristo. Delikado. Hindi maaaring, hindi natin ipakipaglaban ng pananampalataya. Hindi maaaring hindi natin ipagsanggalang ang ating pananampalataya. Sapagkat pagka pumayag tayo sa ganyang uri ng mga tao, sila ay nasa loob ng iglesia, hindi tayo makararating sa kaligtasan. Sapagkat ang mangyayari sa atin, matatangay sila doon sa gusto nila na ang uri ng kanilang pamumuhay, kung ano lang yung nais nila. Hindi yung nais ng ating Panginoong Diyos. Yung mga taong yun, na nais lang nila ang gustong masunod, lumilikha raw ng ano? Pagkakabahabahagi. Kaya pagka mayroong ganyan, ano ginagawa natin? Itinitiwalag. Kasi ang iglesia, ang tunay na iglesia, sa harap ng ating Panginoong Diyos, itinulad sa isang taong bago. Bagamat marami ang miyembro, pero iisa lang ang katawan. Alin ang katawan? Iglesia. Kaya hindi pwede ang marami yung katawan. Di po ba? Bahagi yun. Ang kinakailangan, iisa lamang ang iglesia. Lahat tayo kaanib doon sa iisang tunay na iglesia. Kaya kung merong maghahasik ng pagkakabahabahagi, masama yun. Iba ang layunin nun, hindi maganda. Kaya dapat talaga ipaglaban ang pananampalataya. Dapat talaga ipagsanggalang ang pananampalataya. Sapagkat hindi tayo dapat pumayag, mangyari sa atin yan. Pero yan ang gagawin ng sinasabi ng mga apostol na mayroong sariling interes.
yung kanilang gusto, ang gusto nilang mangyari. Para bang lisensya yung kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Pero hindi yun kalayaan para gawin mo kung ano ang gusto mo. Sapagkat kaya ka umanib sa loob ng iglesia para ang sundin yung kalooban po nino ng Diyos. Muli po ay